Bento cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Maulan pa rin ngayon kaya medyo tinatamad pa rin talaga akong magkikikilos aside sa paggagawa ng cakes at pag-aasikaso sa mga gamit ng mga bata dahil may pasok na bukas. Pero since tapos na rin ako sa lahat ng gawain, bigla akong nainip kaya ayan, eto, for the voiceover tayo mga mi. Amazing! Itong unang cake natin ay monthly milestone cake pang first month ng ating baby. And ang nirequest sa atin ay simple lang na 3 bear heads and then meron lang nakasulat na 1 month. Noong mga time na to, hindi pa ako talaga ganun kagaling sa mga art cakes. Actually, hanggang ngayon naman, hindi pa tayo bihasa. Pero kahit pa paano naman, nag-improve na. Pero noong mga time na ito, hirap na hirap pa talaga akong nagdo-drawing sa cake. Pero nga, gaya ng sinabi ko, kung hindi tayo magpa-practice at hindi natin hahasain ang mga sarili natin, na hindi talaga tayo gagaling. Kaya, kailan pa tayo mag-uumpisa, di ba? Basta wag lang kakalimutang sabihin kay customer na hindi pa tayo ganun kagaling at first time nating gagawin yung design na request nila para naman hindi tayo makapag-disappoint ng customer. At bago dyan, mas maganda rin na i-prepare natin ng mas maaga yung mga cakes para kung sakali na magkamali tayo or hindi tayo masatisfy sa mga gawa natin, ay pwede nating ulitin. Naku mga mi, mas maganda nang uulitin natin kung nagkamali tayo kaysa sa bahala na. Kasi, alam nyo ba, kapag ang customer ay na-disappoint, malamang sa malamang hindi na uulit yan. Buti sana kung hindi lang siya uulit. Yung mga iba, kasi nagpo-post and sinasabi nila sa mga kakilala nila, yung disappointment nila sa serbisyo na binigay mo. Syempre, no, mga mi, ayaw naman natin na mangyari na malaman ng ibang tao ko na hindi tayo professional at mag-end up sa mababawasan tayo ng mga customer at hanggang sa mga lugi tayo at magsara tayo, di ba? Ano ba yan? Napaka-advance ko mag-isip. Wala na talaga kasi akong masabi. Kaya nga minsan hindi na rin ako nagvo-voice over. Kasi nga medyo mahirap mag-isip ng sasabihin. Ako lang ba? Dito naman tayo sa second cake natin. Ayan, bento cake pa rin siya. Pero mga mi, Diyos ko, napakamatrabaho nitong cake na ito. Pero iba yung rate nito compared dun sa naunang cake natin. Kasi nga, masyadong ma-detailed ang design ng cake na ito. Ang theme ng cake na ito is Kuromi. And then, yung pinaka-kuromi head niya ay fondant. Ayan. And ayan nga, parang may pa-stripes yung design niya and pa-checkered siya dito sa may bandang harap. Kaya, ganyan siya. So, gumamit lang tayo ng cello sheet na iba't ibang sizes yung pagkakagupit ng dulo niya para ma-achieve yung ganyan checkered sa taas. Tapos, yung stripes naman, ganyan din yung ginawa natin. Cello sheet lang din na alternate na white and black, and then in-scrape off lang natin siya ng dire-diretso para mag-create tayo ng stripe na design. O diba, punggahan? Tapos, aside dun sa stripe and checker, dito sa cake na ito, mala vintage style din siya. So, merong paganyan. And since bento cake lang ito, kaya ginawa na lang natin siya na palay na ganyan. So, kumbaga, para siyang curtain effect. And then, nilagay natin itong black doon sa design, sa pinagdugtungan ng mga color pink natin. Kasi ganyan din yung sinend sa atin ni customer. Hindi lang siya gaya as is, pero kuha naman yung inspiration niya. At ito na nga, naglagay na tayo ng border dito sa cake natin. Bali, pinakamaliit na leaf tip yung ginamit natin para mag-create ng ganyang effect. At ayan na nga, si Kuromi na fondant. Diba ang cute ni Kuromi? Tapos yung black na yan, nilalagay natin yan para makapagkabit tayo ng dedication. Kasi nga, hindi na siya malalagyan kung wala tayong ganyan na parang pa-banner style. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Pakita ko rin pala sa inyo yung ibang bento cakes na ginawa ko. And that's it for today. See you on our next video. Bye!